mabilis tayong ma-approve. Ayun po yun, okay? Then after that, the reason kung bakit hindi natin makuha yung mga pera natin, di ba nga dahil unverified. So, ang ginagawa kasi namin dyan is, we have a QR kung saan maaari natin gamitin yung ating mga Shopee. And itong Shopee na to is, kahit hindi ka verified, makukuha natin yung laman. So, ang mangyayari kasi is Hold up. And hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan po. So nakataas pa yung buhok natin, nag-vlog agad tayo dahil tayo po ay may naisip na topic and sobrang dami na nagtatanong nito, sobrang daming lumalapit sa amin tungkol dito and syempre kailangan nating sagutin yung kanilang mga katanungan. So ano ba yung mga kanilang katanungan? Ang unang mga tanong nila is kung kailan po ba or ilan days yung approval para ma-verified ka sa Shopee. Kasi ang nangyayari kasi sa iba is naglo-loan sila sa S-loan tulad din na na-vlog natin. Then yung loan na yon sa S-loan ay napapasok sa kanilang mga Shopee account. Then ang nangyayari or Shopee Pay account. So ang nangyayari hindi nila makukuha hanggat hindi nila makukuha or hindi magiging cash kung hindi ka verified. Pero ang maganda kasi dyan sa S-loan na yan is pwede kang makapag-loan even na hindi ka verified. Yun ang maganda sa S-loan. Pero hindi kami matanggap-tanggap sa S-loan na yan. Hindi tuloy natin maayos lahat. So, ang naging reason kung bakit hindi kami matanggap sa S-loan is either we have another account, then actually, hindi rin kami verified. So, sa mga nagtatanong, kahit hindi po verified, pwede po kayong mag-apply sa S-loan. Yes, opo. Dahil yung mga nakakatransact po natin or yung mga nakakausap po natin, nagtatanong po sila sa amin, Sir, kailan po kaya ako mabe-verified? Kasi nakapag-loan po ako sa Shopee, sa S-loan, ayan po. Pero hindi ko makuha kasi nga po, unverified ako. So, ayan yung talagang tanong nila. And base naman sa nakausap ko na customer support, kasi ang ginagawa ko kasi kapag may ganyang mga katanungan, nag-chat talaga ako sa customer support. Tapos, ang nangyayari is, doon, sinasagot nila yung mga katanungan ko. And from support, ako po yung nagbibigay ng information sa inyo para kahit papano hindi na kayo pupunta sa support. Okay, so ang maaaring maging sagot natin dyan mga ka-tutorial is, maaaring baka doble na yung account mo. Baka nakapag-register ka na dati or noon through your mobile number, through your name, pero hindi mo lang natatandaan. So, yun yung mahirap doon kasi kailangan mong i-delete yun para ma-verified yung account mo. Kasi kung hanggat hindi mo na-delete yun, hindi ma-verified yung account mo sa Shopee. Then, another thing here is, baka mamaya yung ID na nilalagay mo is wala dun sa list nila. Wala dun sa list of ID na available dun sa Shopee para ma-verified ka. And pangatlo, baka naman kapag nag-a-upload ka, meron kang ID, tapos pag ina-upload mo naman sa verification is baka naman mamaya malabo, hindi kita yung pangalan or magulo, kaya hindi ka na verified. So, ayan yung mga information. And make sure lang natin na yung information natin sa Shopee ay kaparehas ng nasa ID natin para mas mabilis tayong ma-approve. Ayun po yun, okay? Then after that, the reason kung bakit hindi natin makuha yung mga pera natin, di ba nga dahil unverified. So, ang ginagawa kasi namin dyan is, we have a QR kung saan maaari natin gamitin yung ating mga Shopee. And itong Shopee na to is, kahit hindi ka verified, makukuha natin yung laman. So, ang mangyayari kasi is magpe-pay tayo via payment po. Then, kapag nagamit na natin yung payments na yon, magagamit na natin si Shopee Funds. Siyempre, may bayad po ito kasi even the merchants naman is nagbabayad sa mga ganyan. So, ang mangyayari is parang magbabayad lang tayo ng pinabili or ng mga clients natin kasi merong mga merchants na nakadisplay dyan, mga Shopee Pay, mga GCash, QR, mga ganyan. So, hanapin nyo lang po yung logo na Shopee. So, even sa mga mall, meron po yung mga logo na Shopee. Then, ang
gagawin nyo lang, o-open nyo lang po yung Shopee ninyo, then puntahan nyo lang yung may nakalagay doon, scan QR or QRPH. Then open nyo lang yun, then scan nyo lang yung makikita nyo na Shopee QR. So sa amin naman, pwede din naman kayong lumapit, pero tulad ng sinabi ko kanina, may bayad po yun. Okay? Hindi po yun free. Kaya wag po kayong magtatanong sa amin kung magbayad o wala. Kasi even as nagbabayad and even as is ginagawa lang namin to para matulungan namin kayo, at the same time is makatulong din sa amin. Okay, so sa mga bago na nagtatanong ano ba yung S-Loan, ano ba yung Shopee? Yung S-Loan or yung Shopee is, S-Loan is makikita natin kay Shopee yan para makapag-loan tayo kay Shopee. Even na hindi tayo verified, pupunta kayo dun sa home, di ba, home kay Shopee, may makikita kayo dyang finances. Then sa finances na yan, or may finance yata, sa finances na yan or may finance, makikita nyo po dyan kung ano yung available na offer sa'yo, either the Shopee Later or S-Loan. Then kung wala pang nakalagay, kunyari wala pang nakalagay na S-Pay Later, ibig sabihin hindi ka pa okay, hindi pa pwede, or wala pang nakalagay na S-Loan, ibig sabihin hindi pa pwede. So ang gagawin nyo lang, huwag kayong magtanong, sir, paano po ba ma-activate, paano po ba mag-apply ng loan sa Shopee S-Loan? Ba't sa akin wala ganon? Hiintayin yung magkaroon. Hindi po kayo pwedeng, sir, palagyan naman sa akin ng S-Loan. Hindi po pwedeng ganon. Aantayin po natin yung time na o-operan tayo mismo ni Shopee. Kasi pag naman may ma-offer, lalabas naman po yan dyan sa ano nyo, S-Loan, S-Pay, activate your S-Pay now, activate your S-Loan, get up to 10,000. Ayan, lalabas naman yan, makikita nyo. Pipindutin nyo lang po yun, then lagay kayo ng information ninyo, ID at saka face verification. Kung ano yung nilagay nyo sa Shopee, yun yung information, and make sure kung ano yung nandun sa information nyo, yun yung nasa ID nyo, yun yung ilalagay nyo sa S-Loan nyo para ma-approve tayo agad. Okay? Kasi sobrang, ewan ko, kami nahihirapan. Doon sa iba, hindi naman. Okay naman. Nagtatanong lang sila on how to verify. Kasi sayang nga naman yung ibabayad nilang fee pag pinatrade pa nila yung Shopee na inutang na nga nila tapos ipapatrade. Pero hindi naman natin pwede gawing free kasi mag-aabono tayo for them. Hindi naman pwede yun kasi nga tulad ng sinabi ko, ang gusto lang namin is makatulong para magamit nila sa pangangailangan nila. Hindi lahat grocery, hindi lahat mga nabibili na may Shopee sa mga SM. So, gagawin din natin cash. And at that time na meron na sila, andito naman kami para matulungan kayo. At the same time, matutulungan din namin kayo, matutulungan nyo din kami. Okay? So, ganun lang. Paikot-ikot na. Okay. So, hanggang dito na lang po ang video na ito. Once again, I'm Arjun Almontero dito sa Almontero Tutorial. So, tandaan po natin never po akong magme-message sa inyo. Hindi po ako yung unang magme-message. Kayo po ang magme-message sa amin and magre-reply lamang po kami. Okay? So, wag na sasagot sa mga magme-message sa inyo na Almontero Tutorial dahil marami po ang nanggagaya sa atin. Okay, so mag-iingat po tayo, i-explore, i-check ang profiling, pag-iingat po tayo niya. Hanggang dito na lang. Bye. Thank you for watching!